guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, at as usual po, palagi kong sinasabi na ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil niyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. Okay? At ngayon po gusto ko lang po i-share sa inyo about sa tatlong uri ng soul, At nang sa ganon, magkaroon po kayo ng kamalayan, lalo na po yung mga taong nakakaranas na nasa estado ng spiritual awakening, At lalo na ngayon, sa panahon natin, iba na kasi ang panahon, At marami na po talagang nakakaranas ng spiritual awakening. Malamang ikaw na nanonood ng aking YouTube channel, matagal ka na ditong taga-subaybay ko, umalis, bumalik, at malamang na pinabalik ka ng gabay mo, at dahil naghahanap ka ng kasagutan, meron ka mga katanungan na hindi mo alam kung saan mo hahanapin, hahagilapin kung ano yung sagot sa iyong katanungan, Lalo na kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, At kung ikaw ba ay starseed or kung marami yan, mga light worker. So ngayon, ikaw na nanonood nito, kasi itong video ito, itong dinadabing ko to, lahat ito, ipopost ko rin po sa lahat ng mga zodiac sign. So bibigyan ko lang po kayo ng konting idea. At ikaw na ang bahalang dumiskubre sa sarili mo. At hindi ko pinipilit na maniwala ka. Binibigyan lang kita ng idea. Nasa sayo yan kung maniwala ka o hindi. Dahil sa mundo natin at ang mission mo ay, ang assignment mo yan sa spiritual, Ang kailangan, self-discovery, self-realization. Kailangan, hindi ka lang basta-basta maniniwala sa sabihin ng ibang tao, kundi ibase mo sa mga nararanasan mo sa buhay mo. Okay? So ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo, meron kasi tayong tatlong uri ng souls. Merong earth-based soul at meron namang tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Okay? And then yung pangatlo naman is merong angelic soul na tinatawag. Pero kung tutusin, marami pang uri yan, Marami pa, pwede pa natin gawa ng breakdown yan, Pero ito lang tatlong ito ang pinaka masasabi kong primary na mas maiintindihan nyo, kapag pinaliwanag ko sa inyo. So, ang earth-based soul na sinasabi, ito ang kaluluwa na nagkatawang tao at nag-evolve sa katawan. Yung katawan mo ngayon, At dito, tumira ka sa lupa. At para makapag-evolve ka pa, Actually, itong mga earth-based soul na ito, libo-libong beses na or marami pa siguro, na lumalaki, umuusbong, nadadapa, bumagsak, hanggang sa dito kayo napunta sa lupa. galing kayo, siguro yung iba sa inyo, So, yung mga earth-based soul, galing sila sa higher realm. At sa higher realm, merong nursery doon. At doon sila, kumbaga, bago pa sila muna pumunta dito, doon muna sila, bago magkatawan tao, Bago mag-incarnate dito sa ating mundo or bilang isang tao. So, doon muna sila sa nursery stage ng higher realm. Meron yon, Maniwala ka sa hindi, meron yan. Okay? And then, yung pangalawa naman na sinasabi ko ay tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Ito ngayon ang madalas na naririnig nyo siguro, lalo na yung mga starseed, di ba? Mga ET, yan. Sila yung mga nag-evolve sa ibang planeta, maliban sa mundong Earth, At ang mga kaluluwa na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng mga starseed, or kung ano pa yan, marami pang yan, So, naandito ka, starseed, Lalo na kung ikaw, sinasabi mo sa sarili mo, ikaw ay isang starseed, so naandito ka para tulungan ang mundo at ang mga tao. At magbigay ka ng bagong pananaw sa mga tao. Kaya ka nag-incarnate dito, nagkatawan tao dito sa mundong Earth. Yan ang masasabi kong mission mo. And then yung pangatlo naman,
yung angelic soul. Ang angelic soul naman kasi galing talaga yan sa angelic realm. At ito ang sumusuporta sa banal or sa sinasabi nating divine. At ang mga angelic souls kasi may mga katangian din yan. At merong mataas silang frequency na tulad ng tinatawag natin na yung katulad sa source. Yan. So pareho ang level ng kanilang frequency. Ang karaniwang enerhiya nila, yung mga galing na masasabi nating angelic soul, yung enerhiya nila talaga is more on pag-ibig, pagmamahal, pakikiramay. Yan sila. At kaya naman sila nag-incarnate at nagkatawan tao dito sa mundo natin para tayo ay ma-heal, matutunan, maturuan, maipaalam yung katotohanan, at tulad ng higit ng pagtanggap mo sa sarili mo, kailangan acceptance, kilalanin mo yung sarili mo, yung kapwa mo, pagmamahal mo sa kapwa mo. At higit sa lahat yung kapayapaan, pag-ibig, pakikiramay, yung pananaw. So, yan ang mission mo ngayon dito sa mundong ito. Galing ka sa angelic soul, tapos bumaba ka dito sa lupa. Okay? So, yan ang mga 3 soul types. At meron pa yung sari-saring uri, kung bibigyan natin ng breakdown yan, Pero, dyan pa lang, malalaman mo talaga kung saan ka nagmula. Pero, ang mga soul na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng starseed, marami talagang, malalaman mo na lang sa sarili mo, parang ang dami mong struggle. Bakit ganito yung mga nararanasan ko? Bakit parang sobra ang paghihirap na ikukumpara mo sa ibang tao? Parang yung dagok ng buhay, parang masasabi mo siguro na yung buhay mo ay parang impyerno. No, bago ka palang pumunta dito sa mundong ito, meron ka nang ginawang soul contract. Malamang na hindi mo alam yan as long as hindi ka pa nagiging spiritually awakened or hindi ka nagtitake ng masasabi ko yung katulad ng hypnosis, yung Akashic record. Pag hindi mo nabibisita ang sarili mong Akashic record, hindi mo talaga alam kung ano ka ba talaga. Kasi nga, may sinasabi nga na tayo nakaprogram tayo. Tayo mga tao. At ang alam lang natin is nasa 4 or 5% lang. Yan lang ang meron tayong kaalaman. Pero majority sa mga tao, wala talagang alam. Wala. Dahil nakaprogram kasi. Ganun yun. Kaya pag naging spiritually awakened ka, magugulat ka na lang. Pag truly, fully spiritually awakened ka, magugulat ka dahil abot ng, ang tawag nito, hindi mo talaga maintindihan na ganito pala ang tawag dito, ganito pala ang nangyayari, ganito pala ang structure, ganito palang ito pala ang katotohanan. So, yun ang gusto kong ipaalam sa inyo ngayon bago tayo mag-start ng ating reading. At para mapataas mo ang iyong vibration frequency, bibigyan lang kita ng ilang pamamaraan. So, may mga positibong bagay na dapat kang gawin para mapataas mo ang iyong vibration frequency. Una, pagising mo sa umaga, bago ka bumangon sa higaan mo, unahin mo munang magpasalamat. Pasalamat ka dahil nagising ka. At mag-advance ka na rin magpasalamat dahil yung magaganap sa araw na ito. Kahit nasabihin mong hindi mo pa alam kung ano mangyayari, it's okay. Maging hindi man maganda or maganda man, still experience mo pa rin yun, so kailangan mo pa rin magpasalamat. Okay? Pagising mo sa umaga, At sabayan mo na rin ng dasal, hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka, pero sa spirituality, hindi naman sinasabi kailangan ito ang relihiyon mo. Walang yan. Walang problema yan, So, sabayan mo ng dasal, and then, bago ka uminom ng kahit bago ka uminom ng kape, ganyan, or kumain ng pandesal, ng tinapay, uminom ka muna ng 1 basong tubig. Okay? And then, pangalawa, mag-practice ka ng self-affirmation. Kahit na for example, yung trabaho mo ngayon, gigising ka ng Lunes, So, ngayon, bigkasin mo ang self-affirmation.
Para, bawa, sabihin mo, kaya kong i-handle ang trabaho ko ngayon. Mga ganyan. Positive yan, di ba? So, kung tindera ka, nagtitinda ka ng mga kariton-kariton, di ba? Wala kang pwesto. Pero sabihin mo na lang na malaki ang kita ko ngayon. Marami akong mabibenta. Marami akong kliyente, customer, maraming bibili sa akin sa paninda ko ngayon. So, lahat iaano mo ng positive. And then, yung pangatlo naman, kung meron kang problema or meron kang pinagdadaanan, huwag kang mag-focus doon sa problema. Okay? Instead, ang isipin mo kung paano mo malulutas yung problema mo. Paano mo haharapin ang challenge na hinaharap mo sa kasalukuyan. At kailangan mo, syempre, magkaroon pa rin ng positive mindset. Isipin mo na malulutas mo yun. Magagawan mo ng paraan. And then yung apat, yung paligiran mo yung sarili mo ng positibong tao. Yung mga magbibigay sa iyo ng inspirasyon or magpapataas sa iyo papataasin yung motivation mo. Makakabuti sa iyo, yung mga ganong tao, yun ang gawin mong kaibigan. Okay? Then, panglima naman, kung sa tingin mo na nagiging negative thinking ka, yung mga iniisip mo negatibo, kailangan malaman mo yun sa sarili mo, maging aware ka. Palagi kang aware dapat. Ngayon, pag palaging negative ang iniisip mo, i-switch mo na siya. I-switch mo na siya sa positive thinking. And then, yung susunod naman, mag-practice ka ng visualize. Na, for example, isa ka na successful. Okay? Start ka ng araw mo yun. Isipin mo na lang na naubos na yung paninda mo. Naubos na yung mga niluto mo. Yung mga inaano mong ewan. Ano ba ang meron ka? Basta isipin mo na lang na naging successful ka na. Gumawa ka ng visualization. Mag-visualize ka. Imagine mo na successful ka na. Na meron ka ng pera. At pakiramdaman mo yung sarili mo. Kung tumataas ba yung motivation mo. Parang pag nararamdaman mo, meron ka ng nabenta mo na, let's say, nagbibenta ka ng mga kakanin, nabenta mo na yon. Nag-visualize ka, di ba? Ini-imagine mo. Sa pakiramdaman mo rin yung feeling mo kung talaga bang tumataas na namomotivate ka sa ganong pag-visualize mo. And then yung last, yung mga maliliit mong panalo, let's say sa lottery, sa mga scratch, yung mga maliliit mong bagay na natatamo, regalo or papremyo sa mga department store, dapat pasalamatan mo. Kahit maliit yan, kahit malaki, kahit na, hindi ko na kailangan to. Still, napunta sa kamay mo eh. Kailangan mo pa rin magpasalamat. Kahit na tatanggapin mo, tapos bibigyan mo sa iba, it's okay. Basta magpasalamat ka. Ganun ang dapat mong gawin. Okay? Kahit meron ka mga bagay na na-achieve, maliit man o malaki, sa trabaho man o hindi, love life man, or sa school man, lahat, kailangan magpasalamat ka pa rin. Dahil ang pasasalamat, dahil hindi lahat na dumarating sa iyo kasi ay kagustuhan mo. Ang kaitaas-taasan ang nagbibigay sa inyo yan. Okay? Para yan sa iyong experience, para yan sa iyong feelings, yung damdamin mo. Kasi minsan, ang Panginoon, tinatry din tayo, tinitest tayo niyan. Ano ba ang nararamdaman nitong taong ito pag binigay ko sa kanya to? So, kailangan always be thankful and grateful. Okay? So, move on na tayo sa ating reading. Cancer, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Alamin natin yung general energy mo. Ikaw at ang person mo. Then, single ka man o hindi na Cancer, babasahan din kita dahil hindi lang ito para sa isang Cancer, itong reading natin ito, Kaya, ikaw na ang bahalang mag-adjust, ha, Cancer? At saka, Cancer, gusto ko magpasalamat sa pag-send nyo ng mga question. Yung iba naman, next time, sa next reading natin, gagawin nating tanong yon. Okay? Home. Home. Compassion. Home, compassion.
Ito na lang. Nalito eh. Nakakita ko dito yung sitwasyon mo sa love life mo at yung relasyon mo sa mga tao sa kapaligiran mo. Which is, syempre, yung person mo, hindi lang naman sa inyong relationship. Ang relationship din naman kasi kasali ang mga parents nyo, family mo, family niya, no? Lalo na kung mag-asawa kayo. May mga anak na involved, ano? Breath. So, Cancer, sabi ko, yung relasyon mo sa mga tao sa kapaligiran mo, ano? Kung hindi mo alam, Cancer, may kakayahan ka. May kakayahan kang, masasabi ko kasing ganda mo dito, ano? Hindi ito ang sinasabi ko maganda. May kakayahan ka akitin ang mga tao sa kapaligiran mo. May kakayahan ka akitin, charming ka siguro, ano? Akitin ng tao na yung type ng tao, yung crush mong tao, kahit anong klaseng sitwasyon or tao man, tingin ko may kakayahan kang ma-attract yun. Baka yung iba sa inyo gumagawa kayo ng affirmation, ano? Voyage of the heart. Love flows through you and to you. See? Na-attract mo kung ano man yung gusto mo. At tingin ko sa Cancer, ikaw, kung lalaki ka, malamang gwapo ka. Kung babae ka, maganda ka. Kung hindi ka naman maganda, malakas ang dating mo. Ano? Kung hindi ka gwapo, malakas ang dating mo. At ikaw yung tipo ng Cancer na hindi ka agad-agad nag-open ng feeling mo. Just like kung type mo yung isang tao, or kung type mo man siya or hindi, siguro, hindi ka pala kwento, hindi ka pala kausap, yung ganun. Kahit na sabihin mong type mo siya, or gusto mo lang siya makausap, hindi ka pala kausap. Mari yung iba na nakakaranas, ang taray naman ito, ang suplado naman ito. Yung ibang tao, ganyan ang dating sa'yo. Lalo na kung single ka, no? Hindi mo pa karelasyon itong person na to. So, gano'n na ang impression sa'yo ng tao. Kaya, siguro, tipid ka kung magsalita. Makausap ka man, konti lang, ano. Ganon din, kung yung iba sa inyo, single, ano, hindi mo pinapakita talaga yung true feelings mo. Kung may gusto ka, bawa, mayroong tao nagkakagusto sa'yo, tapos type mo rin, ano, hindi mo pinapakita yun. Ano ka lang, kalma ka lang. Parang wala, patay mali siya. Pero ang totoo niyan, patay na patay ka na rin. Type na type mo yung person na yun. So, sa madaling salita, hindi ka showy. Ano? May ganun klaseng tao at ikaw yun. Ikaw yung Cancer, no? So, tingin ko sa'yo, no, nakakipagkilala ka muna ng masinsinan, yung ganun. Kikilatisin mo kung yung taong yun, kung anong klase ba yung ugali niya, kung ano ba. Basta aalamin mo muna yung isang tao. Hindi ka ganun agad na, hindi ka naman sinasabing friendly, pero gusto mo talagang suriin muna. Ano? Kung makakasundo mo ba? Meron kang ganong klaseng pag-uugali, ano, Cancer. At malamang na kapag tumagal na ang panahon, ano, makilala mo na siya, or bawan, ngayon mo pa lang siya makikilala. Tapos pag tumagal na yung ilang buwan, ilang linggo, di ba? So, magkakaroon na kayo ng mutual understanding dito. Gagana na yung na maaaring iba sa inyo, magkakadevelopan kayo dito.
Ano? Dahil palagi kayo magkasama, palagi kayo nagbabanding. Hindi ko alam kung anong klaseng banding ang meron kayo dito, pero automatically, naandun na yung attraction kasi. Baka yung iba sa inyo talagang pagka-attract, talagang biglaan na lang kayong magiging magkarelasyon. Pero, ang nakakita ko dito, yung iba sa inyo, hindi agad kayo magpapakita ng motibo. Kahit nasabihin mong na-attract ka, kahit nang, yung mata mo, na ano ka no, nag-spark na yung mata mo. Pero, kalma ka lang, hindi mo pinapakita kung ano talaga ang tunay na nararamdaman mo. At saka, tingin ko sa'yo, no, isa kang romantic na Cancer. Romantic ka. Hanap tayo ng iba pa nating para... building blocks. Come to the edge. Come to the edge. Oh. Andean cross. So, Cancer, naghahanap ka ng secure at saka stable na samahan. Ayaw mo ng alanganin, ayaw mo ng basta ayaw mo ng alanganin. Gusto mo secure. Stability ang gusto mo dito. Kaya naman, sa karelasyon mo, no, or kung meron kang papasukin na samahan, relationship, nakakita ko sa Cancer, isa kang sincere na tao ka. Kahit na ikaw ay maging bigo sa kapartner mo, sa person mo, no, tingin ko sa'yo, papanatilihin mo yung maayos ninyong samahan. Meron kang ganong klaseng pag-uugali. Hindi lahat na, no? Maaaring yung iba sa inyong Cancer, yung gusto mo na kung dati friends lang kayo, then after ng relationship nyo, gusto mo friends pa rin. I-maintain yung friendship. Ganon. Nakakita ko sa energy mo. Pero kung ikaw ang lalaki na Cancer, once na nakaranas ka ng kabiguan, frustration, tingin ko sa'yo, hindi madali para sa'yo makarecover. Ikaw yung, kung lalaki kang Cancer, tingin ko kasi na kapag ikaw yung taong nagmahal, malalim talaga yung pagmamahal na kumbaga all out. Lahat ng kaluluwa mo, lahat ng all out ka talaga. Kaya sobrang all out mo, nagiging super, very sensitive kang tao. At saka, once na wala ka sa mood, tingin ko sa'yo, masungit kang tao. Masungit, wala ka ng interest na sa isang bagay, kung ano man yan, parang doon na lang, paikot-ikot na lang yung isip mo na wala ka sa mood, nakakainis, nakakairita. May ganun kang pag-uugali. Kaya itong person mo, nalilito sa'yo. Hindi to lang maintindihan kung anong timpla mo. Yung iba sa inyo, At saka, nakakita akong mga hadlang sa
buhay pag-ibig mo. Ganon din sa karelasyon mo, sa mga tao, sa paligid mo. Kung paano ka nakikisalamuha sa kanila, kung ano man ang pag-uugali ang meron ka. Sa tingin ko naman, alam mo naman ang ugali mo, Cancer. So, hindi na ako magbibigay ng example. Pero kung ano man yung ugali ang meron ka, let's say, negative na pag-uugali mo, yun ang nagiging hadlang. Like, siguro iba sa inyo, selfish talaga, matigas ang ulo, baka sabihin mo, Cancer, hindi ako matigas ang ulo. Hindi ikaw yun, okay? Kung sa tingin mo hindi matigas ang ulo mo, di hindi ikaw yun. Maari yung iba sa inyo, wala kang tiwala sa sarili mo, or sobrang pagtitiwala mo sa sarili mo, nagiging conceited ka na. Iba sa inyo, hindi ka makapagkompromiso, may ugali ka na hahanapan mo rin ng pangit na side yung tao, or baka ibang person mo, lalo na pag nag-aaway kayo, may ugali kang pagka let's say itong person mo lalo kung mag-asawa kayo, nag-open sa'yo na ganito, yung biyanan mo, ganyan. So, ikaw meron kang kinikilingan. Hindi ka, wala ka sa tamang timbangan, dito ka lang sa side ka, tinan mo na dito come to the edge. Na andito ka lang, hindi ka pumapagitna, dito ka lang, may kinakampihan ka dito. Yan ang nakakita ko sa'yo. Kaya para sa person mo, nagiging unfair. Bakit ganun? Bakit, kumbaga, ako ang asawa, bakit ako ganito ang stance ko? Dapat more on na pagbibigyan ako ng ganyan-ganon. Kaya, yan ang nakakita ko sa'yo. Alamin natin sa iba pang enerhiya mo. Maging single ka man, Cancer o hindi, alamin natin. Rain, purification. Gaia, nurturing. Gaia, nurturing. Akyat lang natin. Mukhang nakakita ko dito sa baraha mo, Rain at saka Gaia. Mukhang wala kayong magiging closure dito ng person mo. Poised. Makinig ata. Ay, medyo. I'm sorry. Hakat natin ng konti para hindi siya masyado if ever na mauwi kayo sa hiwalayan, say ngayong panahon na ito, kung kailan mo na or sabihin mo parating pala, mukhang delikado na magkakahiwalayan na kayo. Masasabi ko, talagang alanganin talaga kayo. Para kang trumpo dito gumigewang-gewang. So, dito validation ko talaga alanganin. Let's say Cancer, yung iba sa inyo, may manliligaw ka, then, alanganin sa inyo yung mga damdamin nyo. Kaya, malamang na yung iba sa inyo, matatapos na lang kayo ng biglaan. Parang, hindi na nagpaparamdam. Parang, itong person mo, mawawala na lang na parang bigla na lang siya nawala dito sa forest. Parang, kaya dito ka bubuntong hininga ka dito Parang, saan na napunta yun? Baka meron kang manliligaw na hindi mo talaga type. Kaya parang feeling mo ka rin, na-relief ka. Pero yung iba sa inyo,
type mo tong person na to at hinahanap mo, nasa na siya? Hindi na nagparamdam. Malamang na gano'n ang mangyayari, parang nawalang parambula. Yung iba sa inyo yung person nyo, no? Ikaw at ang person mo, meron kayong gustong goal na maabot, ma-reach. Baka yung iba sa inyo talagang pinipilit yung ma-reach yun, pareho kayo, nag-e-effort kayong dalawa. Pero, hindi na nagtuloy-tuloy yung effort. Yung isa na lang ang natirang nag-effort. Maring ikaw, Cancer, ikaw ang nag-effort. At yung person mo, hindi na nag-effort. Pwede rin vice versa, So, nasa na yung goal nyo? Saan na napunta? Kaya, tingin ko, magkakaroon ng lamat, magkakaroon ng parang bumubuo kayo, parang nasa na yung center na wala may butas. Kaya malamang yung iba sa inyo mag-aaway kayo kasi meron kayong expectation na nag-set kayo before na magkaroon kayo ng relasyon, mag-start ang inyong partnership, ang inyong relationship, pero later on parang nawala ng gana sa inyo ang isa. Hindi na nag-effort. Maaaring na-reach nyo yung certain goal nyo, yung certain point ng goal nyo. Hindi pa naman 100% pero umabot na kayo. Parang nakita nyo or may natikman na kayo. Pero ang nangyari, yung isa, naglaylo. Kaya malamang na masasabi mo na parang na-taken for granted ka. Or parang ako na lang mag-isan palaging ganito ang ginagawa ko, ako lang nag-e-effort. So magkakaroon kayo ngayon ng conflict. Yan ang nakakita ko. Pero yung iba sa inyo, tingin ko, pagdating sa pag-ibig naman, mukhang empty na kayong pareho dito. Talagang may butas na, May empty na Malamang na meron kayong mga lihim na may kanya-kanya kayong lihim. Maaring ngayon nyo palang malalaman yung lihim ng isa or may mga mabubulgar ngayon pa lang or baka dati meron na, baka alam niyo na nabuking niyo na, meron palang ganun. Kaya malamang dahil dyan sa mga, kung ano man yung lihim na yan, lalabas yung ego nyo. Kaya magkakaroon kayo ng alitan, may mga magaganap kayong hindi maganda, pagtatalo siguro. Or, meron man kayong maranasan, kasi meron tayong compassion, and then, purification. So, teka lang. Confirmation lang. See, meron nga kayong pinagkakakitaan na dito. Maaaring yung pareho kayong business partner. Kaya mauwi kayo sa pagtatalo dito Dami ko nakuhang baraha. Teka lang. Maraming sumabit. Maaaring yung iba sa inyo talaga magtatalo kayo or yung iba magpapakumbaba. Madikit ang baraha. Willpower. Ayan, willpower. Magpapakumbaba ang bawat isa. Yung iba sa inyo dahil may kailangan yung magpakumbaba for the sake of kung ano man yun. Nakakita ko yung iba sa inyo kasi may involved na tao. Baka yung mga naging karelasyon nyo sa past or yung mga dating issue nyo na eto, mukhang mauungkat na naman. Lalabas na naman yung sumbat. Kaya makakabuti sa inyo na mag-focus kayo kung paano nyo matatapos yung mga ganyang klaseng issue nyo para makalaya na kayo sa stress.
kailangan alisin nyo na yan. Lalo na kung gusto nyo naman talagang kayo, kayong magsama. Hindi ko alam kung anong goal ang sinet nyo dito. Kung business ba, dahil meron din tayong career na lumabas. So, baka pwera lang sa business, talagang, syempre, meron kayong naging income dito. Pag meron kayong income na nakita dito, hindi ko alam kung magkano, tumaas ang motivation nyo dito eh. Kaya, nag-set kayo ng goals. Meron pa kayong sinet up dito na para marating nyo yun, And then, kung ikaw naman ang yung iba sa inyo, single na Cancer, masasabi ko na eto na yung panahon mo na may tawag dito. Ito yung panahon mo na gusto mo na siguro pumasok sa isang relationship. Gusto mo na siguro, gusto ko na makapagrelasyon, gusto ko na magka-boyfriend, girlfriend. Lalabas yung ganong klaseng feelings mo. Kaya maghahanap ka. Malamang maghahanap ka kung saan-saan para lang meron kang makausap, maging... Pero kasi ang gusto mo sa isang tao kasi, yung may pera, may pera, may itsura, yung tipong may in love ka talaga, yun ang nakakita kung gusto mong magiging karelasyon, Choosing your path, all is possible. Actually, dito rin, love flows through you and embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Alam mo, Cancer, nakakita ko money and career. So, kung sa trabaho mo, or siguro iba sa inyo school, depende kung ilang taong ka, nakikita ko na wala namang malaking pagbabago ang magaganap sa'yo, Talagang big event na ganun, wala. Tingin ko, pwera pa dyan kasi ang layo ng tingin mo dito eh. So, magkakaroon ka ng pagka-boring. Tingin ko sa'yo, may gusto ka pang puntahan. Saan mo gustong pumunta? May gusto kang puntahan or gusto mong gumimik, kumain, pero wala kang sapat na pera, mukhang sakto lang ang kita mo, kaya maghahanap ka ng extra income ngayon. Baka sa internet, may gagawin ka kung ano man yung racket na gagawin mo, para doon ka kumita. Pero dito sinasabi sa iyo ng baraha, mag-ingat ka lang na huwag kang manloko ng tao. Okay? Medyo purification. Kailangan meron kang pure heart. Kung ano man ang gusto mong pasuking trabaho or side business, side income. Mag-ingat ka lang, huwag kang manloko ng tao. Or baka ikaw ang maloko sa ibang paraan, Hindi ko alam paano ba. Ikaw bahala mag-isip dyan. So, sa work mo, wala naman ako nakakita din new opportunity na sinasabi na dadaloy sa'yo, Kung may balak kang mag-change ng career, pwede naman sa etong, gusto mo sa susunod na buwan. Pero kasi pag nag-quit ka sa trabaho mo, lalo na kung empleyado ka, kailangan 1 month before, di ba? Maging professional ka. Hindi porket ayoko na sa company to dahil may nakaaway ka or what, kaya ayaw mo na. So, kailangan maging professional ka. Mag-abiso ka mga at least 1 month para yung kumpanya makapaghanap ng i-replace sa'yo. Then, bang makakita ako dito? Kasi nakakita ko sa'yo, naghahanap ka ng secure job. Kaya pwede ka rin mag-abroad kung gusto mo kasi maraming bundok. Pwede kang lumuwas ng Maynila, lumuwas ng Luzon, siyudad, o lumuwas ng bansa. Lumabas ka ng bansa. Maghagilap ka ng sari-saring impormasyon kung gusto mo mag-abroad. Kasi baka yung iba sa inyo, maloko kayo, ma 1, 2, 3 kayo sa pera, mag-ingat lang kayo. Pero ang kailangan mo dito, palawakan mo yung connection mo, yung mga tao na makakilala mo, at magpakita ka ng
magandang loob, kabutihang loob, ano. Makakabuti rin sa'yo na i-share mo yung mga ambition mo, layunin mo sa mga close friends mo, sa mga co-worker mo, kung sino man yan, ano. Then, polish your skill, ano, para hindi ka ma-underestimate ng kung sino ba yan. Kung bawa, co-worker mo, yung employer mo, kung sino ba yung tatrabahuhan mo, para hindi ka ma-underestimate, ano. Lalo na kung ikaw yung Cancer na mataas ang pride, ayaw mo magpatalo, napakasinungaling. Mayroong mga ganyan tao, kaya huwag mo sasabihin, ay, hindi ganyan ang Cancer. Wag. Dahil kung tutuusin sa Biblia, ang mga zodiac sign, hindi ina-accept sa Biblia ang zodiac sign. Gumagawa lang ako ng ganitong reading dahil ang majority sa mga tao, ito ang program talaga, ano. Kasi ang gusto ng tao kasi malaman agad yung future. Kung tutuusin yung future, hindi naman nag-e-exist yan eh. Ang nag-e-exist lang yung past na tapos na at yung present, yung kasalukuyan. Kaya kung anong enerhiya mo sa present, yan ang magiging future mo. Unless na lang kung meron ka talagang soul contract. Ano? Kung ano magaganap, yun pwedeng ma-predict din yun. Pero ito, yung pag-uugali mo na kung ma-pride ka, mataas ang ego mo, then lalabas talaga to sa baraha. Ano? At magiging epekto rin yan ng samahan mo sa mga tao sa kapaligiran mo, sa iyong career, ano. So, sinasabi sa ng baraha dito, mag-ingat ka na lang, ano. Then yung ibang Cancer, ano, kung gusto mo mag-start ng bagong business, ano, kung ano bang business, eto na rin, good timing to para sa iyo. Good timing to. Try natin ng confirmation lang tayo. Wala na akong space dito. Marami na ba? Ano? Wala pa naman, di ba? See? Breath din. Parehong breath, oh. Ayan, lumabas na. Forest breath. Harmony. Meron kang magandang this month. This month or depende. Baka August. Kailan mo ba mapapanood ko? Tsaka dito kung makakita mo sa career, career siya. Tapos may puno, may hagdanan eh. So meron kang pwede kang mag-level up, ano? Kaya kung gusto mong mag-quit na sa trabaho mo, then medyo mo na lang, tansyahin mo na lang, ano? Wild woman. Wild woman. And the journey. Ayan na, lumabas na. So, dito masasabi ko, sinasabi sa'yo ng baraha, pahiwatig ng baraha sa'yo, no? Basta, kailangan mo lang gawin dito. Keep motivated. And manifest your dream. Dream na, ano bang gusto mong dream? Ano bang gusto mong landas na tahakin? Ano? Kung self-business ba yan? Or mag-business kayong dalawa ng person mo? Or sa trabaho? Kung ano man yung kailangan, still, i-maintain mo yung pagiging motivated mo. Kasi pag may goal ka, di ba? Meron kang sinet na goal, inspired ka niyan, di ba? So, kailangan i-maintain mo yung inspiration mo, motivation mo. At i-manifest mo yung iyong dream, ano? Yung layunin mo, yung goal mo. Pati na rin yung gusto mong income. Kung ano bang gusto mong, magkano ba ang sweldo mo, magkano ba ang gusto mong kitain, monthly, ano? At kung magkano ang, tawag dito yung, hindi naman magkano, ano ba yun? Yung routine, yung magiging oras mo. Lalo na kung magiging self-employed ka, di ba? So, maganda yun kasi hawak mo yung sarili mong oras. Parang ako, di ba? So,
habang nagiintay ako ng kliyente ko, na andito ako, pwede akong mag-upload sa aking YouTube channel. So, hawak ko yung oras ko, di ba? Kaya nga, hindi ako everyday nag-upload kasi ang main na trabaho ko, yung dito sa pag-online fortune teller ko dito sa Japan. And eto na lang ang ano ko, kung may time ako, mag-upload ako. Kasi kaya ako gumawa ng YouTube channel para ma-reach out ko kayo. So, yung mga ganong klaseng na kailangan maging maging wise, ayusin mo yung routine mo, yung oras mo, and mag-visualize ka para tumaas yung motivation mo. Makakabuti rin na gumawa ka ng bagong network, connection. Lalo na kung gusto mong mas lalo kang lumawak, pananalapi mo kasi dito ka nakakita. Depende kasi yan sa motivation mo, papasok sa'yo, kasi andito love flows through you nakalagay. Pero, hindi lang love yan. Pati kasi andito yung career mo, diba? So, kung ano yung gusto mo, kung ano yung enerhiya mo, yun ang dadaloy sa'yo. Kaya kung inspired ka, motivated ka, energetic ka, the more na mag-e-effort ka, the more na papasok sa'yo ang grasya. Yan ang nakakita ko sa'yo, Cancer. Kaya kung sabihin mo let's say, ikaw yung Cancer na nakipaghiwalay na, wala ka ng karelasyon, wala ka ng asawa, huwag kang matakot. May rason kung bakit kayo nagkahiwalay ng person mo, bakit nawalay siya, or bakit kung ano man ang kadahilanan at nawalay kayo sa isa't isa. Meron dahilan yun. Pero nakakita ko sa'yo dito, Cancer, hindi ka magugutom as long as alam mo kung ano ang passion mo. Alam mo yung, kung meron ka talagang sinet na goals, then matatamo mo yan. Okay? Hindi ka maghihirap. Dahil kung may career ka, may trabaho ka, then may sweldo ka. Ang kailangan mo lang dito is effort, inspiration, motivation. Huwag kang tatamad-tamad. Alisin mo na yung mataas na pride mo. Kahit ang trabaho na pasukin mo, kung kaartehan naman ang ang gagana sa'yo, walang mangyayari sa iyo, Cancer. So, kailangan, kung gusto mong umarte, yung papasukin mong trabaho o yung pagkakakitaan mo, lalo na kung wala kang, kung single ka or naging single parent ka, kailangan, yung gagawin mong bagay is yun ang passion mo. Inspired ka dun, motivated ka dun. Then, the money will follow na lang, automatically. Okay, Cancer? So, wala kang problema sa pera. Maging ka lang. Mag-set ka lang ng goals mo. Kaya may karelasyon ka o wala. Okay, Cancer? So, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag-validate. Okay? So, Cancer, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa oras na inilaan nyo, at sa question na sinend nyo, at sa inyong like, share, comment, at Cancer na mga cross-watcher. Maraming salamat po. At naligaw kayo sa aking channel. Doon naman po sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po. Mag-send lang po kayo, mag-comment kayo, send nyo yung question nyo para next time, yun ang itanong natin sa baraha. Okay? So, Cancer, maraming salamat talaga. Namaste po. Bye-bye.